Matagal nang hinihintay si Kai Sotto kung kailan ba talaga siya maglalaro muli. Kailan nga ba? Well, it's official. Araw na lang ang ating hinihintay and finally magbabalik na si Kai Sotto. And according sa ating source, ay mas lalong bumili si Kai Sotto, lumakas at mas gumagaling. Dahil sa injury niya, ay marami ang nagsasabing katapusan na raw ito ng kanyang NBA dream. Well, katapusan na nga ba? Kaya nagiging blessing in disguise pa ang pagkaroon ng back injury ni Kai Sotto dahil nagkaroon siya ng much needed break. Kailangan rin kasi ni Kai Sotto ang pahinga dahil parang na-burnout na siya sa walang humpay na ensayo at paglalaro ng basketball. Isa sa mga narratives ng mga bashers na mahina si Kai Sotto kaya nagka-injury siya. Well, ano nga ba ang dahilan sa injury ni Kai Sotto? Lagare kasi ang ginawa niya after playing sa kanyang mother team at merong break ay naglaro naman siya sa Gilas at meron pa siyang mga training sa US in between season. Kaya it takes its toll sa kanyang kalusugan. Ngayon ang tanong, kumusta na kaya ang development ni Kai Sotto sa kanyang injury? Kaya inaabangan na ng lahat ang grand comeback ni Kai Sotto dahil umalingaw-ngaw ang magandang balita sa loob ng ensayo kung gaano ka-competitive si Kai Sotto. Dunking the ball with authority, shooting effortlessly, and dominating the game in many facets. Kai Sotto is doing everything upang bumalik ang kanyang bilis na siyang naapektuhan nung nagka-back injury siya. Pero mukha ngayon ay raring to go na si Kai Sotto at ready na upang patunayan na karapat-dapat siyang maglaro sa NBA in the future. One good season ni Kai Sotto sa Japan B-League ang kailangan niya at tiyak pag-aagawa na siya sa NBA. And best fit si Kai Sotto sa Japan B-League dahil ang daming mga magagaling na naglalakihang American imports na siyang makakatulong in honing his skills. At dahil ang daming American imports ngayon sa Japan, ay isa na ang Japan B-League sa tinitingnan ng mga NBA scouts. Samantala, ang tres ni Kyrie Irving ay nagligtas sa Mavericks laban sa Los Angeles Lakers. Nagdala si Kyrie Irving ng 28 points at tumama ng go-ahead three-pointer sa may 22 seconds na lang ang natitira. At ang Dallas Mavericks ay nag-collapse mula sa 20 points na abante sa fourth quarter bago sila bumalik para sa 104-101 na panalo laban sa Los Angeles Lakers nitong Huwebes. Nagdala si LeBron James ng 16 sa kanyang 26 points sa fourth quarter at gumawa ng tie-breaking tip-in sa may 1 minute 16 seconds left. Pero nagkaroon siya ng turnover sa may 4 seconds na lang ang natitira at saka hindi pumasok ang kanyang tres na maaari sanang mag-tie ito sa laro. And Kyrie Irving saves the day para sa Mavericks. Matapos hindi pumasok ang mga 3-point attempts ni Luka Doncic at LeBron James sa final minute, si Kyrie Irving naman ay nag-init at tumama ng kanyang pang-apat na 3-pointer sa larong ito. Pagkatapos ay nanakaw ni Doncic ang hindi magandang pasa ni James papuntang basket at si Kyrie Irving ay tumama ng 2 free throws bago na-miss na LeBron James ang isa pang 3-point attempt. Nagtala si Luka Doncic ng 30 points para sa Mavericks, who missed 16 of their 19 shots in the fourth quarter. Lumamang ang Los Angeles Lakers ng 30-13 sa fourth quarter laban sa Dallas, pero hindi ito naging sapat para makuha ang kanilang panalo. Meron lamang 10 points si Anthony Davis and 14 rebounds at wala siyang naitalang puntos sa fourth quarter. Nanguna ang Dallas Mavericks ng 91-71 entering sa fourth quarter against the steep-slope Los Angeles Lakers. But the Mavericks promptly missed their first 11 shots of the final period while LeBron James catalyzed a prolonged surge.
Na-miss ng Lakers ang 4 na free throws na sana ito ang magdadala sa Lakers closer to Mavericks. Nagtala si Josh Green ng 15 points para sa Mavs na nagwagi sa kanilang ika-4 na sunod-sunod na pagharap sa Lakers sa pamamagitan ng pag-atake sa opensa ng one of the NBA's highest scoring teams. At si Austin Reeves ay nagtala ng 17 points at si D'Angelo Russell ay may 15 points para sa Lakers na nakapanalo ng 6 sa kanilang 7 laro sa loob ng 2 weeks. Ang Los Angeles Lakers ay natalo sa kanilang home game sa pangalawang pagkakataon sa 9 na laro ngayong season. Pinamunuan ng Dallas Mavericks ang first 3 quarters laban sa mabagal na Lakers na naglaro ng kanilang ika-6 na laro sa loob ng 9 days na meron lamang 9 healthy rotation players. At kailangan na tulungan papunta sa locker room ng Dallas si Derek Lively sa 3rd quarter matapos nahulog ito ng malakas sa ilalim ng ring ng Mavs. At sinabi ng kupunan na nabalian ng likod ang 7'1" center dahil sa pagbaksak nito matapos sa contact nila ni Anthony Davis. At si Cam Reddish ay hindi nakalaro para sa Lakers dahil sa soreness ng kanyang groin. Sumama siya kina Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at rookie Jalen Hood-Schifino na nasa sideline dahil sa mga injuries nito. At si Max Christie ay nagtala ng 7 points sa loob ng 22 minutes of action habang ginampanan niya ang kanyang ika-4 na career start na pwesto ni Cam Reddish. At si Maxi Kleber ng Dallas ay hindi nakapaglaro sa kanyang ika-7 sunod-sunod na laro dahil sa kanyang toe injury. Nung bumisita ang Mavs sa Lakers noong March, si Kleber ay nakapagtala ng buzzer-beating 3-pointer upang talunin ang Los Angeles Lakers 111-110 habang si Luka Doncic ay nasa sideline dahil sa injury nito. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.